Ganang araw po mga beloved, July 29 po. So, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Unang-una, sa pagpapalakas niya po sa akin at sa mga akay ko, sa dako ng Aiting Visayas po yan. Salamat sa mahal na Pastor Efren, Pastor Danny, Pastor Leslie. Yan po. Kasi nga, yung isang akay ko po, natutuwa ako sa kanya, dating mahina. Yan po, ngayon ay nagko-comment na siya dito sa mga ginagawa kong video po. At yung nga nagulat ako talaga doon kasi salamat sa mahal na Pastor Efren, hindi ko alam na nabaptize na po siya. At sa dako naman ng Laguna, yan nga po, nagpapasalamat din ako doon sa sinabi ko, doon na sabi ko, kasi hindi pa siya nagpabautismo nung kinausap ko siya. Sabi ko, bakit mo binibigyan ng kondisyon ng Panginoon? So sa biyaya ng Diyos, nagpabaptize na rin. At sana nga po, sila'y patuloy na ingatan ng Panginoon, mangingatan nila yung kaligtasan at sa patuloy kong pagbabahagi po, paggamit sa atin ng Diyos na patuloy pang maraming maakay, madala sa daan ni Kristo po. Yan po, at syempre tayo po'y sama-sama sa rapture na po, purihin po Panginoon. At wag po sana kayo magulat sa mga post ko kasi nga po, yung Holy Spirit sumasaway. So ako hindi, ito ay pinarating lang sa akin na may nagnanakaw ulit-uli ng mga reels ko, hindi ko talaga alam. No po. So, kaya nga po, sa ating mga, kumbaga hindi ako galit, pero ang sa akin po, para sa inyo, na tayo po, kahit nga 50 years ka na sa faith, hindi po talaga passes po pagiging port watcher. So, kung tayo po, sana po, wag nating sayangin. Yung binili mo, kunyari, 50 years ka na, wag mong sayangin, dayain ka ng Diablo, yung 7 deadly sins, diba, i-share mo na lang. Wag mo nang palitan pa ng pangalan mo, or ano, oo, pinaghirapan ko yan, pero kasi, kayo, yung mga nagnanakaw po, di ba sila nakakaawa, na, sayang yung pinaghirap, ako yung lagi na utak ko, sabi ko, Lord, pinaghirap ako na, eto, magto 12 years na ako, ngayon pa ba ako susuko, di ba, lalo pa ginagamit ako ng Panginoon, yun po yung isipin natin, di ba, na wag mong hayaan, wag mong ibenta raw, may ano yan sa kawikaan yata, na wag mong ibenta yung katotohanan na narinig mo. Sayang. Di ba po? So, purihin po ang Panginoon. Sana po tayo po lumakad po sa daan ni Kristo na po walang passes papunta ng langit po. Glory to God. At ito, ano rin sa akin ng Panginoon, gusto ko pong ikwento yung karanasan ko sa dako ng Dubai. Isa lang to. Kasi ako yung ngayon napagbintingan na kumuha ng pera, ng gamit, ATM, hindi lang once, twice, thrice, maraming beses po. At kumbaga, dati natutuwa ako sa Panginoon kasi dati madalas akong maiyak pag nakakwento ko to. Pero sa biyaya ng Diyos kasi nalalabas mo na. So, na-overcome mo na yung hindi sama ng loob. Pero kumbaga, lumalakas na ako. No po, purihin po ang Panginoon. So, eto yung may practice kasi that time. At yung isang ako'y nanonood lang. Wala akong kaalam-alam na may hinahanap sila. So, yung isang elder, lumapit po sa akin, sabi niya, buksan mo yung bag mo, sis. Sabi ko sa kanya, ikaw ang magbukas, ikaw nakaisip, kumbaga ikaw nagsasabi. Sabi niya, hindi ikaw magbukas. Sabi ko, hindi ikaw magbukas. Kasi syempre, confident po ako. So, binuksan niya, wala siya nakita kung ano yung hinahanap nila. Ngayon, basta wala kumbaga sa lahat ng sa akin, lahat ng bintang, na makailang ulit. Although, sabi ko nga, may alam ako na gumagawa talaga, pero hindi ako nagsalita ever since. Yan po, wala akong pinagkwentuhan. So, siguro yun yung discernment na kaloob ko rin po. So, nung ako'y kinausap ng lingkod, kahuli-hulihan ngayon after lahat ng ginawa sa akin, ang sinabi ko lang sa lingkod, sabi ko, sana po may CCTV. Yun yung pinag-pray ko lang. Kumbaga naisip ko lang, na para merong yung camera na magpapatunay or mag-ano sa akin. Kasi yun nga sabi ko sa Panginoon, Lord, ipagtanggol mo naman ako. Ito ba yung true church na sinasabi mo? Ganyan po. So, sa biyaya nga ng Diyos, andito pa rin tayo, pinatadag po tayo ng Panginoon. At di hinayaan ng Panginoon na ako nga ay mawalay po sa church, na umalis sa church. Matisod. Yan po, sa po rin po ang Panginoon. Dahil ako rin naman, siguro may muntik-muntik ka na rin ako matisod. Yan po. So, po rin po ang Panginoon. At start na po tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa araw na ito, Panginoon, na muli makapagbahagi kami ng yung mga salita sa aming mga kaibigan.
Salamat po sa lakas, O Diyos, ng bawat isa sa amin. Patuloy naming dalangin ang iyong biyay, sumagadan sa bawat isa, ang iyong proteksyon sa mga nangyayari ngayon sa buong mundo. Dakilang Diyos, patuloy mong paantasin, dagdagan ang aming pananampalataya at sa patuloy, O Diyos, na pagdadala ng iyong mga salita. Patuloy na dalangin na yung abang lingkod ay yung salita ay dumating na may makalangit na kapangyarihan nagmumula sa iyo. Tulungan mo ang aming mga kaibigan na maunawaan nila. Buksan mo kanilang puso't isip sa katotohanan, dakilang Diyos, na sila'y magdumaling tumanggap ng kaligtasan mula sa iyo. Salamat po, Ama, patuloy naming nilalapit sa iyo ang kabuuan ng pagbabahagi ng mga salita, O Diyos. Tulungan mo kami maihayag ito na may katapatan, O Diyos, katapangan, Panginoon, at buong katotohanan. Salamat po, purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, glory to God po. Saglit lang na natakluban. Ang title po natin ngayon, The Grace of God to the God-Fearing Man. So, ang biyaya ng Panginoon sa isang matakuting, kumbaga sa isang to the God-Fearing Man, sa isang may takot sa Diyos po na tao na po. So, sabi sa Acts, saglit lang. Sabi sa Acts 10:1-2, ARB, in the city of Caesarea, there was a man named Cornelius, a Roman army officer in what was called the Italian unit. He was a religious man. He and all the others who lived in his house were worshippers of the true God. He gave much of his money to help the poor people and always prayed to God. So, ito po si Cornelius, yung centurion po. Centurion, na siya po ay mapanalanginin, siya po ay mapagbigay sa mga mahihirap po. At ito po ay yung characteristics of a God-fearing man. Ito po yung katangian ng isang tao na matatakot, malaki po ang takot po sa Diyos. Una, God-fearing man is prayerful, mapanalanginin po. Pangalawa, God-fearing man is kind-hearted and generous po. So, kind-hearted at saka mapagbigay. Generous po. So, sorry, nahirap po ako talaga. At ito po yung immeasurable grace and gift to the God-fearing man. Ito po yung hindi masusukat na biyaya at regalo po sa isang malaking takot po sa Diyos. Una, yung gift of salvation. Sabi po sa, ito yung regalo ng kaligtasan po. Acts 10:24 NLT. They arrived in Caesarea the following day. Cornelius was waiting for them and had called together his relative and close friends. So, eto kasi si Cornelius po ay inutusan niya, may nagpakitang anghel sa kanya na sunduin nga yung si Simon Peter po, yung apostol, Apostol Pedro po. At ganun din naman kay Simon Pedro po na may kumbaga may pangitaan po siya. Yan, at nung sinundo nga siya nung 2 taon ni Cornelio po, ay yung nga, sumama nga po siya. Sabi sa Acts 10:34 NIV, then Peter began to speak, I now realize how true it is that God does not show favoritism. So kasi nga po, ang ano lang ni Apostol Pedro, dati kasi yung mga Hudyo, na parang sila lang yung, bawal lang makipag-usap po sa mga hintil. So, parang yung kaligtasan kasi sila nga yung nandun po ang nanggaling po ang Panginoong Jesus, no po. So, sinabi niya nga walang favoritism, hindi nagtatangay po ang Panginoon dahil ang sila Cornelio po, ang kanyang buong sambayanan, ang unang, kumbaga, Kristiyano, yan po na nakaano ng kaligtasan po rin po ang Panginoon. Sabi sa 2 Timothy 2:19 NLT, but God's truth stands firm like a foundation stone with this inscription, the Lord knows those who are His, all who belong to the Lord must turn away from evil. So, kilala talaga ng Diyos kung sino yung Kanya. At dapat nga po kung tayo po nagkiklaim po na follower po tayo ng Panginoong Jesus po, dapat po lumalakad po tayo sa daan ni Kristo. Na po, purihin po ang Panginoon. Sabi sa Acts 10:25-26 NLT, as Peter entered his home, Cornelius fell at his feet and worshiped him. But Peter pulled him up and said, stand up, I'm a human being just like you. So, yun po. Ang unang, pangalawa na pala.
So, they have given the Holy Spirit. Yung immeasurable, di ba, grace and gift po ng Panginoon. They have given the Holy Spirit po. Sabi sa, eto po ay babasahin ko sa Tagalog. Ika lang. Eto, may Tagalog kasi ko. Gawa 10:44-48. Habang nagsasalita pa si Pedro, napuspos ng banal na espiritu ang lahat ng nakikinig. Ang mga mananampalatayang Hudyo na sumama kay Pedro mula sa Jopa ay namangha dahil ipinagkaloob din ng Diyos ang banal na espiritu sa mga hindi Hudyo. Dahil narinig nila ang nagsasalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan at nagpupuri sila sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, natanggap na nila ang banal na espiritu tulad natin, kaya kahit hindi sila mga Hudyo, kaya wala lang makakapigil sa kanila para bautismuhan sila sa tubig, at inuutos ni Pedro na bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos noon, pinakiusapan nila si Pedro na manatili muna sa kanila ng ilang araw. Sabi po sa yung nga nagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila speaking of tongues po. So kaya nagulat si Pedro na kumbaga parang sa kanila, ang bilis dumating sa kanila yung Holy Spirit po. Purin po ang Panginoon. Sabi sa John 14:17 NLT po. Napunta tayo sa English. Inano ko to yung dati eh. He is the Holy Spirit who leads into all truth. The world cannot receive Him because it is not looking for Him and doesn't recognize Him. But you know Him because He lives with you now and later will be in you. Ano ko pala to ng Tagalog po? Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. At siya'y nakilala nyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. So kaya nga po yung Holy Spirit talaga, pag tayo po lumakat po sa daan ni Kristo, talagang magstay po siya sa atin, di ba po? So yun po yung pangalagaan natin, na wag po tayong gumawa ng masama. Na po, mahal-mahal ko po kayo, Port Watchers. Glory to God. Sabi po sa Ephesians 1:13 NLT. Pasensya na, ito, inaano ko yung, nagdalawa kasing Tagalog po ako doon. And now you Gentiles have also heard the truth, the good news that God saves you. And when you believe in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit whom He promised long ago. So, pag ikaw nga anak po ng Panginoon, yan po ay talaga yung Holy Spirit. Meron kang Holy Spirit, di ba sabi ko nga, hindi lahat nakakaunawa yung post ko dati. Kasi yung Holy Spirit po ay nasa iglesia po ng Panginoon. And again, ang iglesia ng Diyos, sabi ko, hindi lang po Port Watch. Na po, may iba pa sa ibang lugar. Glory to God. So, andito na tayo sa Ephesians 1:13. Okay na po. Luke 10:16 NIV. Whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. But whoever rejects me, rejects Him who sent me. Glory to God. Okay po. So, sa ating mga kaibigan nga, di ba narinig natin kung sino yung nag-reject? Sabi daw, whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. But whoever rejects me, rejects whom He sent me. So, pag tayo po, yung nga nireject but whoever rejects me, rejects whom He sent me. Kung sino yung, kumbaga, nag-utos sa akin, Panginoon, hindi po ako nire-reject nyo, kundi ang Panginoon po. Di ba po rin po ang Panginoon? Gusto ko lang idagdag na yung sa post ko, hindi po madali ang pinagdaanan ko para ako po ay piliin ng Diyos. No po, grabe yung test and temptations po. At yung nga po, sa isang kawan leader, sabi ko, ko na mention ko na sumagot po ako, isang beses lang naman yata yun. Kasi kahit nga sa anak ko, pag ako po ay mali, sumasagot po, nagpapatama po ako. Hindi ko mo tayo matanda o kaya mataas ang ranggo mo, hindi ka na magpapakorek po. Ang nagpapakorek po ay tanda ng pagpapakumbaba. Tanda po yan ng ina-admit mo yung pagkakamali mo. Ano po, purin po ang Panginoon. So, eto gusto ko i-share to kasi narinig ko to sa isang mensahe po ng lingkod ng Diyos na sa 1,000 years of Christ na kasama ng mga banal
na ano ba tawag dito? Reign of Christ ko na kasama ni Kristo na para maghari ba yun, Reign of Christ po. Yan. Ay sabi nung sabi nung lingkod nga, sabi niya, na makikita mo yung in-invite mo. Uy, ikaw yung in-invite ko, ikaw yung napangaralan ko Ayan, naiwan ka ng rapture, di ba? So sana po, wag po tayong mangyari sa atin yun na darating yung ganon, pero parang hirap naman. Narinig ko lang yun sa kanya. At sa amin po mga kaibigan, yan po, mga minamahal, gusto ko lang po na kung gusto po natin marinig po ang tunay na at dalisay na salita ng Diyos, wag po nating sundan or ipalo po yung mga sikat, million followers po, kundi kumbaga ipalo natin po yung sugo ng Diyos. Paano mo malalaman na sugo siya ng Diyos? Yung bunga po, at saka yung buhay niya. Na siya po ay lumalakad na sa daan ni Kristo. Purihin po ang Panginoon. So, salamat po muli. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mag-iksing pagbubulay po na yung mga salita. Salamat po sa yung karunungan na binibigay mo palagi sa yung abang lingkod, O Diyos. Patuloy naming dalangin ng pag-iingat mo sa bawat isa sa aming mga kaibigan. Nasala nga po sila po ay patuloy mong hipuin, tumanggap ng kaligtasan sa iyong iglesia, O Diyos, na sama-sama kami sa rapture. Salamat po, patuloy mo silang ingatan ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay iyong biyaya sumagana sa bawat isa sa amin. Dalhin mo kami muli sa araw ng bukas upang muli makinig na yung mga salita. Naway patuloy naming maisa pamuhay, O Diyos, ang mga salitang aming napapakinggan. Salamat po, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, and to God be all the glory. And nga po, bago ko makalimutan, lagi po ako pinagpaalam ko sa Panginoon na may link po dyan ng Shopee po. Sana yung nga po mag-click po kayo na po kung gusto niyo lang po. Salamat po, purihin po, Panginoon.